Milk and honey flowing, there is where I'm going. Canaan land is just in sight. Moses led God's children, 40 years he led them through the cold and through the night. Though they said let's turn back, Moses said keep going. Canaan land is just in sight. There will be no sorrow there in that tomorrow. We will be there by and by. Milk and honey flowing, there is where I'm going. Canaan land is just in sight. Though we walk through valleys, though we climb high mountains, we must not give up the fight. We must be like Moses, we must keep on going. Canaan land is just in sight. There will be no sorrow there in that tomorrow. We will be there by and by. Milk and honey flowing, there is where I'm going. Canaan land is just in sight. There will be no sorrow there in that tomorrow. We will be there by and by. Milk and honey flowing, there is where I'm going. Canaan land is just in sight. Hirap na hirap ako magturo roon kanina. Kaya nga nanakit yung braso ko dyan kanina eh. Okay. Handa na makinig? Sana ang mga anak ng Diyos pag napunta ng simbahan para makinig ng kanyang salita. Sana. Kasi marami napunta ng simbahan. Para lang masabi nagpunta ng simbahan. Sana ang mga anak ng Diyos kaya napunta ng simbahan para makinig ng salita ng Diyos. Yung pangangailangan spiritual, matugunan. Okay, sa gabing ito meron tayong bagong preacher. Imported yan. Imported. Ewan ko lang, pero hindi Texas yan eh, Bantam yan, Bantam. Okay. Alam mo ba yung pangaral ng salita ng Diyos? Ang mga ngaral ng salita ng Diyos, habang ang salita ng Diyos ang pinapangaral, dapat nakikinig. Dapat nakikinig. Sabi ng Bible, hindi dapat pumili ng... So itong ating imported na preacher ay... Kung ito, subok na to ng panahon. Subok na yan ng panahon. Bihira nating marinig na magsalita yan. Kasi hindi man nagsasalita yan eh. Okay, tawagin na natin ang preacher for tonight. The tallest man of CBBCLV. Preacher Sir King. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ibalahi ko, Bantam. Nagpapasalamat rin tayo sa Panginoon. Sa gabing ito, we had 6 first-time visitors. 2 po ay bata and 4 po ay nasa kalagitnaan natin. We have Arnie Blanco. Nandiyan ba si Arnie? Arnie Blanco. Magandang gabi sa iyo, Arnie. Cristobal de la Cruz. Asa si? Amen. Rafi Sabaulan. And Michael Villaflor. Amen. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Tayo po ay nagkatipon dito upang makinig ng salita ng Panginoon. And we thank God dahil laging may mensahe ang Panginoon. So, nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil binibigyan din niya po akong pagkakataon na makatayo dito upang
magayag ng kanyang salita. Of course, with the permission ng ating pastor. Okay? Pag-pray po natin ang kanilang biyahe ngayon. Nasa isang gathering din si pastor. So, those things are kailangan. Okay? So, and I do believe na narito tayo upang makinig ng salita ng Panginoon. Kaya tayong tumayong lahat. And let's open our Bible to Matthew chapter 14, verse 22 to 34. Matthew chapter 14, verse 22 to 24. Okay, palitan po natin basahin yan. I'll read verse 22, you read verse 23 hanggang sabay-sabay tayo sa verse 34. Alright, are you all there? Amen. I'll read verse 22. Pakilakas lang po sa verse 23. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And when they were come into the ship, the wind ceased. And hanggang verse 33, hanggang verse 33. And then Philippians chapter 3, tingnan din natin Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Basahin natin ang Philippians chapter 3 verses 8 down to 11. Okay. Basahin natin ang sabayan. Maikli lamang yung mga verses na yan. On verse 8, ready now? Read. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this time that you had given to us. We thank you for allowing us to be gathered in this place. Maraming salamat sa biyaya upang ang bawat isa nga po ay magkaroon ng kalayaan at makapanambahan sa inyong salita. At hiling namin sa gabing ito na kayo nga po ang siyang magbigay ng tamang puso kaisipan sa aming pag-aaral ng salita. Alisin niyo po ang gawin ng kalaban upang ang bawat isa nga po ay tunay na makaunawa at mas lubos na makilala nga po kayo sa aming pag-aaral na ito. Tawad nga po sa aming mga nagawang pagkukulang pagkakasala. Empower me by thy Spirit. Help me, O God, that every word that proceeded out of my mouth ay nagnagaling nga lang po sa inyong salita. At pawang Panginoon na katotohanan ang siyang manaig. Hiling namin, Panginoon, ang kayusan sa buong oras na aming gugugulin sa pag-aaral ng salita at kayo nga po ang siyang maitaas. Ito po aming hiling dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, please take your seats. Hey, let's try to look back on that story on Matthew chapter 14 verse 22. This is a very familiar story
And this account had been also mentioned in some of the Gospels, pero hindi po siya onto this full detail. Now, mababasa po natin yan sa ibang mga Gospel books, but hindi ganitong katulad ng sa Matthew na kung saan nandoon yung conversation ng apostle saka ng Panginoong Jesucristo. At makikita natin dito sa chapter 14 na ito ng Matthew, maraming storya at kaganapan na kumbaga sabihin natin what do you call that? Distinct. Alam natin pag pinag-usapan natin yung death ni John the Baptist ay dito po nakatalayan at the early verses of verse 14. Makikita niyo diyan na because of the that dance, yung sayaw ay napugutan ng ulo yung ating forefather or yung forerunner ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sabi diyan, when he would put his verse 3, sabi niya, ayan, nag-preach verse 4 muna. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Okay? And verse 7, verse 6, sabi, but when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she, being before instructed of her mother, said, give me here, John the Baptist said, in a charger. And the king was sorry, nevertheless, for the oath's sake. And them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. And he sent and beheaded John in the prison. So, tragic itong mga part na ito. Kung kayo ay nagbabasa, moving ang kwento sa kasaysayan ng mga Kristiyano. This is a time na pinugutan ng ulo yung forerunner ng ating Panginoon, si John the Baptist. And then after that, dito rin naganap yung the feeding of the 5,000. And may basa natin yan sa verse 13 to 21, which speaks of the great miracle ng Panginoong Jesucristo. Isa sa mga miracle which also been cited in all the 4 Gospels. Okay? Yung mga stories na yan ay hindi yan kumbaga hindi ordinary or thing na yun nga, sabi ko nga, distinct, na hindi mo mapapasubalian, na hindi mo babaliwalain ng mga kwentong yan dito sa gospel. And the same time, on this part, yung sa chapter 22 hanggang verse down to 36, na kung saan nag-attempt lumakad si Peter, or he had started to walk on the water. At pag tinitingnan po natin itong story na ito, we always look onto that yung negative character ni Peter. Marami ka mababasa stories on how they always dwell on that little faith of the apostles. Marami tayong mababasa mga devotions, preachings, they on working on that subject of faith or little faith. Okay? At makita rin natin na lagi din isa sa mga ina-attribute na character ni Pedro, yung kanyang pagiging adalentado on this part, yung padalos-dalos siya. Pero I want you to look back on this story at tingnan natin, padalos-dalos nga ba talaga si Pedro? O ano bang klaseng character talaga meron si Pedro dito? Okay? Kasi minsan nagiging negatibo tayo kay Pedro dito sa story na ito. Sabi natin, ang yabang naman niya. Gusto niya kaagad pumunta. Pero take a look on the conversation ni Pedro at ng Panginoon. Sabi niya, and when the disciple saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. May takot dito. Kasi may trouble sa paligid May trouble. And on verse 27, but straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Come to think of that, hindi niya sinabing, I am Jesus. And trying to look onto the iba pang mga references,
hindi siya nagpakilala na I am Jesus. But the word is, it is I. So kung ikaw yung kausap, sinong I? Di ba? Sino yung I na yan? Alam mo si Jesus kasi sabi sa verse 27, but straightway Jesus spake unto them saying, be of good cheer, it is I. Be not afraid. Nakikita niyo ba yung pag-iisip dun sa pagbabasa niyo? Hindi niya pinakilala siya si Kristo. Hindi niya pinakilala, sinabi niya, I. Tingnan niyo ngayon yung response si Peter. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou. Thou who? Sino? Diba? Hindi rin tapos yung sinabi ni Pedro. Kung ikaw nga ang sino, ano yung thou? Bid me come unto thee on the water. Di ba parang sino tong nag-uusap na to hindi magkakilala? Kung ikaw nga, huwag kang matakot, ako ito. No? Sino nga ikaw? Hindi ka nga nila nakilala. Napipicture nyo ba yung usapan nila? Parang hindi mga tapos. Hindi tapos yung usapan. No? Kung ikaw nga ay ikaw, kung ikaw nga, sabi no, be of good, sabi, Lord, Panginoon, if it be thou, sino nga? Okay? Mag-iisip ka, pag mabasa ka, hindi nila kilala si Jesucristo. Sabi kasi verse 26, they were troubled saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Takot nga sila eh. Okay? Hindi nila kilala yun. So, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked onto the water to go to Jesus. Okay, ang nagsasabi lang na si Jesucristo ito, si Matthew, yung nagsulat. Okay? Now again, ito yung pinapakita natin dito na ang Panginoon Jesucristo, madalas sinasabi niya that He is I. No, I am. Nagpapakita ng pagiging Diyos o God ng ating Panginoon. Okay? He is the Lord, but He is still God. Okay? At on the account here sa Bible, hindi naman siya gustong patayin ng maraming mga grupo ng tao dahil sa kanyang nagagawang milagro. Pero alam ng mga Hudyo na kaya siya gusto siyang patayin ng mga Pharisees, no, at ng mga Sadducees is because he is claiming that he is I am. Doon siya gusto patayin ng mga tao for blaspheming the name of the Lord or the name of God, I am. Kasi alam ng mga Hudyo na ang nagpapakilala ng I am ay ang Diyos, ang Jehovah. Okay? So, at this time, naiintindihan nila Pedro kung sino tong I. Ikaw hindi, tayo hindi pa. Pero kung pag-aaralan mo yan, looking back dun sa history, bakit gustong patayin nila si Kristo, okay? Ang lagi lang nilang paratang kay Kristo ay kiniklaim niya kasi na siya ay Diyos, na siya ay God. Yun lang. Hindi nila problema yung nagagawang milagro ng Panginoon Jesucristo. Hindi nila problema yon. Nagiging trouble sa kanila yan kasi nga sa mga politicians naman nagiging struggle yan kasi if he had been known as the king, then definitely they will be overthrown dun sa kanilang posisyon. So problema nila si Kristo at this time sa mga religious sect, he is a threat kasi he is claiming to be the one, the I. Okay? Pero sa mga politician, threat siya kasi he is claiming to be the king. And he is about to rule. Whereabout pinag-uusapan ng kanyang kingship, kanyang rulership, ay pagdating ng second coming. Or ng second coming. Okay? So, basically, pag pinag-aralan mo yan, ay pinapakita dito ng Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos. Nagpakilala siya na hindi lamang siya yung si Kristo na kasama nila every time, but He introduced Himself as God.
At nakilala siya dito ng mga apostle after all those events. Pagdating dito sa verse 33, then they were in the ship came and worship him, saying, of a truth, thou art the Son of God. Nakita po natin yung pagpapakilala ng Panginoon dito. Okay? So ngayon hindi natin masyadong pag-aaralan yan kasi masyadong ano yung doktrinang yan kung sino ang Panginoon sa Kristo. But we would like to learn from the life of Peter how he get closer to God. No, paano siya napalapit sa Panginoon on this instance. And ang tanong natin ngayon, last time nag-preach si Pastor, yung kalooban ng Panginoon. We always ask, ano nga bang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Okay? We always seek, what is God's will? Amo, hindi naman mahirap talaga malaman ang God's will kung kilala mo ang Diyos. I had read a devotion from Spurgeon, and sabi niya, our aim is not merely to know His will, but to know Him who wills. Okay? Naiintindihan ba natin yon? Huwag mong hanapin muna yung kalooban niya. Kilalanin mo muna siya. Kaya marami ngayon nahihirapan malaman ng kalooban niya sa buhay o kalooban ng Panginoon sa buhay natin kasi hindi mo naman siya kinikilala. Kaya gulong-gulo ka, tinatan mo kung tinatawag ka. O, tinawag ka ba talaga? Ngayon, kung hindi mo kilala ang Diyos, talagang mahihirapan ka. Now, how are we going to know God more? And how are we be closer with God? There are only 4 steps. No? Una, tingnan natin yung nangyari dito kay Pedro. Sabi rito, in verse 28, and Peter answered him and said, Lord, if thou bid me come unto thee on the water. Okay? This was not a statement of not believing who Christ is. Hindi ito pangungutya. Na katulad pag binasa mo yung Luke chapter 23 verse 39, huwag mo babasahin siya ng ganito katulad ng verse 39 and 23 na kung saan pinagdudahan din. Hindi ito statement ni Pedro ng pagdududa. Okay? Tingnan nyo itong sa Luke chapter 23 verse 39 dito sa situation ng malefactor. And one of the malefactor which were hanged railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Hindi ito yung tono ni Pedro. No? Hindi niya hinihingi na kung ikaw nga si Kristo, patunayan mo sarili mo. Hindi yon ang nais ni Pedro sa sitwasyon na ito. Okay? Pero ang sabi niya, if thou, saan yun? Sabi niya, verse 3, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Okay? That is submitting on His being. Submitting on His being. Alam mo kaya ba't hindi mo makilala? Alam mo, hindi ibig sabihin, alam mo ang pangalan ng Diyos ay kilala mo na siya. Maraming pangalan ng Diyos na ginamit throughout the history of mankind. It was called Jehovah Jireh, no? Elohim, El Shaddai. Marami. I am sa panahon ni Moses. O marami siyang pangalan na ginamit in different circumstances. Knowing those names doesn't mean nakilala mo siya. Knowing His is submitting on His being. Submitting on His lordship. Submitting on His being God. Na kung saan, alam mo, wala kang magagawa kung wala siya. Diba? Iaas ba yun ni Pedro sa Panginoon na siya ay mapalapit sa Panginoon sa tubig, no? Kung hindi niya kaisipan na yun ay Diyos. Hindi ito diablo. Okay, iba yung kaisipan. Si Pedro gusto niya na makilala pa siya mismo, no? By allowing him to be with him. And that is submitting on his being. Yeah? Nakukuha ba natin yung ibig ko sabihin dito? No, yung sinabi niya, if thou be, bid me come unto thee on the water. Marami sa atin, gusto natin patunayan ang Panginoon sa buhay natin na siya ang may gagawin para sa atin.
where in fact, we are not willing to submit kung sino siya sa buhay natin. Tingnan mo na lamang sa tubig ng bautismo. Kung naniniwala kang siya tagapagligtas, bakit ang pagsunod sa tubig ng bautismo sa marami ay mahirap? Kung sinasabi naman pala yan ng Diyos na gawin mo, bakit hindi mo magawa? Kasi nga, they are not submitting on His being. Ang pagkakilala ng nila, Diyos. Hanggang dun lang. But they are not willing to know Him more closely by submitting on Him. Na siya yung Diyos sinabi yan Kung sinabi niya yan, definitely, hindi man niya sabihin yan, Diyos siya, Diyos pa rin siya. Hindi magbabago yung being niya. You just have to recognize that. At yung pag-recognize dyan is putting yourself under Him. Tingnan nyo, hindi siya nag-demand ng kung ano. Di ba katulad ng male factor? Nag-demand siya. Kung ikaw talaga ang Diyos, kung ikaw ang Kristo, tigapagligtas, save yourself and us. Pero dito, hindi yun ang hinihingi niya. Parehas din tong nasa trouble. Diba? Pwede niyang hingi ni Pedro. Pedro, naparehas silang nandito sa karagatan at merong problema. Diba? Sabi diyan, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. May problema rin dito. Okay? There are times in the problem in our lives, gusto natin solusyon, hindi natin gusto ang Panginoon. Diba? Pag may gulo, gusto natin kagad solusyon, but we are not seeking His presence. Gusto natin kagad instant may sagot sa hinihingi natin. But we are not trying to be with Him, submitting on Him. Na alam natin siya yung may control. Sabi nga ni Pastor De La Peña nung chapel hour namin last Tuesday, marami sa mga Kristiyano trying to remove yung mga problema sa paligid. Pero where in fact ang problema ay yung sarili. Dito hindi problema ng mga apostle dito na wala silang pananampalataya. Kaya lang maliit yung kanilang pananampalataya. Marami sa ating ganyan. Diba? Di ko naman sabing wala kayong pananampalataya kasi nagpunta tayo rito sa simbahan. Nagpunta ka rito kasi alam mo may Diyos sa katatagpuin mo sa panalangin. It just show your faith. But how great is your faith? Gaano ba kadakila yung pananampalataya natin pagdating ng may problema? Are we trying to say, Panginoon, kung Diyos ka talaga, isolve mo itong problema ko? Is that the way we ask and converse with God pag may problema? Kaya ngayon, pag may solusyon, no, hindi genie in a bottle ang Panginoon. No, yes, He is God, but He is the Master, He is Lord. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, we had accepted Him as our personal Savior and Lord. Dapat siyang nasusunod sa buhay mo. Bakit marami ang hindi nagnanais maglingkod sa Panginoon pero hindi makapaglingkod? Dahil they don't want to submit on His being. Nagpunta ka rito, naupo ka dyan sa pew na yan, you are willing to submit on His being. Ano yung ibig sabihin submit on His being? Makikinig ka. Okay? You put yourself in the presence of God. Na nagpunta ka rito ay hindi para lamang makinig ng instruction, pero makilala mo ang Panginoon. Every time we read your Bible, every time we go to our personal devotion, what we would like to know, what we would like to happen is to know Christ more. We would like to know our Savior more. No, hindi dapat layunin mo lamang ay makapulot ng, ito maganda to, no, prinsipyo sa buhay. Tama yung magkaroon ng prinsipyo sa buhay. Pero dapat ang talagang dahilan, bakit ka nagbabasa ng Biblia? Kasi gusto mo makilala ang Panginoon. Gusto mo siyang maging Panginoon ng buhay mo. Marami kasi nagbabasa ng Bible, tapos titingnan lang, ito kaya ko, ito hindi ito pwede. Ito lang gusto susundin ko. Okay? Kung talaga siya ang Diyos mo, no, you will submit. No, hindi question hindi na dapat maging question kung susundin mo siya o hindi. Okay? Tingnan mo dito, ang puso ni Pedro is not a question of kung susunod siya o hindi. He was willing to follow. Diba? Sabihin lang ng Panginoon. Diba? Katulad ni Apostle Paul, nung siya'y na-convert, si Apostle Paul, no, sa Acts chapter 9.
nung makilala niya kung sino ang Panginoon, actually, hindi naman niya kaagad ipapakita sa kaya nga, pag titingnan mo yung ating kaligtasan, napakaganda talaga. Hindi by works eh. Hindi mo kailangan gawin muna lahat na instruction ng Panginoon. Ang kailangan mo muna ay makilala ang Diyos kung sino siya sa buhay mo. And He is your personal Savior. He is our personal Savior. And He is our Lord. Yun muna dapat ang maintindihan mo eh. Yun muna dapat yung matreasure mo. Submitting on His being. Okay? Huwag mo munang problemahin yung kung makakasunod ka o hindi. No, magpasakop ka muna. Kaya naman sa Apostle Paul, when he was about to be converted in Acts chapter 9, sabi yan, chapter 9 verse 3, and as he came near in Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am. Di rin niya kilala. Okay? At hindi rin binigay kaagad ng Panginoon si Kristo kung ano yung dapat niyang gawin. But what he sees always, first instance, ay nagpapakilala muna siya. Ang sabi niya, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Okay? So, pag ang Panginoon nagpakilala, kilalanin mo. Marami sa atin, ang gusto lamang, okay, siya ang Diyos, hanggang doon lang. So definitely, we do not trying. Sino nga ba talaga yung Diyos sa buhay natin? Sino ba talaga siya? Okay? Minsan, nagiging katang-isip na lamang ang Diyos sa buhay na pag may problema ka, ang iniisip mo, ang una mong tinatakbuhan ay ibang tao, hindi ang Panginoon. Okay? Nakakalimutan mo na may Diyos ka. Pag may problema ka, no, ang lagi mong hanap si kapatid. Yun. Kaya instead na maging maayos ka, you failed. No? Minsan magte-text kay kapatid, ganito. Walang problema doon eh. Pero before you ask and seek counsel from other people, seek counsel from the Word of God. No? Siya muna mong lapitan. Siya nga yung Diyos eh. Dito, pinapakita ng Panginoon na hindi niya problema, hindi problema dapat ng mga apostol yung waves. Tandaan nyo, kasi kung ang layunin ng Panginoon lagi ay magbigay ng solusyon, dapat at that time, pinatigil niya na kaagad yung dagat o yung alon. Hindi doon niya pinakita yun eh. Diba? Sabi niya rito, no? Be of good cheer, it is I, be not afraid. No? Dapat, ma-recognize mo na kaagad, presensya pa lamang niya, wala na dapat maging alalahanin. Okay? Alam natin may problema, 'di ba? Sabi diyan, walking on the but the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. May problema. Dumating ang Panginoon pero hindi niya binigay yung solusyon. Nakukuha ba natin 'yon? No, that there are times in our lives it is not really the problem ang problema. Ang problema natin ay yung ikaw nakakalimot ka sa Panginoon. Kaya ka may problema kasi to be reminded of na nakakalimot ka na sa Panginoon. No? Hindi pinangako ng Panginoon ang bed of roses. But definitely, those problems sometimes remind us who God is. No? Na siya yung may hawak niyan. Diba? May makikita tayo mga kapatid. Alam mo naman dyan, naglilingkod, tapat naman, pero suddenly, nagkakaroon ng problema. Okay? So that thing hindi naman yan dapat maging dahilan para subukin mo, Panginoon, kung ikaw talaga ang Diyos. No? Susunod ako sa iyo, Panginoon. Gawin mo ito sa buhay ko. Ay, hindi pwede. Hindi mo pwedeng i-demand yan sa Panginoon. Ikaw muna ang sumunod. Sabi ni Pedro, bid me to come. No? Tulungan mo ako na makasunod sa iyo. No? Yun ang dahilan. No? Bakit mo kailangan ng Panginoon? Okay? Pangalawa, another step to be closer to God is to trust His Word. Trust His Word. No? Sabi sa Matthew chapter 14 verse 29, and He said, Come. And when Peter was come down out of ship, he walked on the water to go to Jesus. Simple lang yung sinabi, come. Hindi na sinabi ng Panginoon yung detalye paano siya bababa doon sa tubig. Walang detailed instruction.
tayo minsan gusto natin detalye. Okay, gusto natin minsan, parang kanina may kausap ako, may pinabababa akong file. Sabi niya, paano ko ibababa yun mabigat? Sabi ko, problema ko ba yun? Solusyonan mo. Basta ang instruction ko, ibaba mo yun, bago ako dumating, dapat makita ko yun. Diba? Minsan may ganun tayo sa buhay eh. No? Sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, magbigay ka ng tithes and offering mo. Tatanong mo sa Panginoon, Panginoon, paano ako magbibigay? No? Wala masama kung ang talagang tanong mo ay gusto mo magbigay. Kasi minsan may mga ganong tanong na, Panginoon, alam mong wala ako, ba't ako magbibigay? Parang ganon eh. Indirectly mo sinasabi. Diba? Panginoon, sinuko ko na ngayong buhay ko, pati ba naman pitaka ako, isusuko ko pa. Okay. Naging full-time worker ako eh. Pati ba naman bulsa ko, isusuko ko pa. Kaya nga ako nagsuko ng buhay kasi wala akong maibigay. Hindi ganun ang pag-full-time. Hindi ganun. Okay? Hindi rin ganun sa ministry. No? Hindi lang sa pagiging full-time. Hindi lang din sa ibang mga ministry. Okay? Kumakanta na nga ako eh. Ba't pa ako manunundo? Nagtuturo nga ako sa Sunday School eh. Ba't ako magsa-soul winning? Diba? So, minsan, yung command ng Panginoon, yung salita niya, we sometimes would like to extract more where in fact, napakasimple lang naman yun. Come. Minsan, marami sa atin, maraming alibay. Maraming palusot. Okay? Maraming gustong gawin. Ayaw na lang sumunod. No? Pag minsan, sige, linisin mo yung CR. Hindi ko po malinis yung CR, wala po akong panglinis. Hindi pa po nagbibigay si Kuya Benny ng sabon. Aba? Anong gusto mong gawin ko? Maghanap ako ng sabon. At hindi ka maglilinis kung walang sabon. Maghanap ka, gumawa ka ng paraan. Diba? Minsan, yung pagtiwala mo lang sa salita ng Diyos eh. Diba? Minsan may tumatawag sa'yo. Sabi, Brad, tawag ka ni Pastor. Hindi ka naniwala. Sino tumatawag dito eh? No? Bahala siya. May ginagawa ako eh. No? Sa tao yun eh. No? Minsan sa Diyos ganun din eh. Tinatawag ka na sa ministry. Teka lang. May ginagawa pa ako, Panginoon eh. Ayaw mong lumabas dun sa comfort mo, dun sa ship. Ayaw mong umalis dun sa barko. You always want to be there. No, gusto mo, mag-perform ng miracle ang Panginoon without doing something para sa Panginoon. No, hindi ko sinasabi that miracle happens kapag wala kang ginagawa. Ang ibig ko lang sabihin, dapat may tama kang pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Sabi niya, just come. And you just come. Okay? Hindi na pinag-uusapan kung sino ka pa at kung ano ka pa. Tignan si Apostle Paul sa Philippians chapter 3, di ba? Hindi na pinag-usapan kung sino siya. Though, marami siyang pwedeng ipagmalaki. Okay? Yung binasa natin kanina, yung kanya, but before that, tingnan sa verse, sabi niya sa verse 3, verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord to write the same thing to you. To me, indeed, it's not grievous, but for you, in it's safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the circumcision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in the Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. No? He doesn't have any confidence in him. Though I might also have confidence in the flesh, pwede siya magtiwala sa kanyang laman. If any other man thinketh that he had whereof he might trust in his flesh, I more. No, kung meron mang magsasabi na meron siyang mas dapat pagtiwalaang sa sarili niya, sabi ni Paul, ako yun. Bakit? Circumcised in the 8th day. No?
Alam niyo na naman siguro kung ano yung circumcised. But by the law, he was able to follow that. Yun lang yung sinasabi dyan. Okay, hindi pinag-uusapan yan kung ano siya. Ang pinag-uusapan dyan na nakakasunod siya sa batas. Okay? Of the stock of Israel. Of the stock of Israel. Siya ay nanggaling sa magandang lahi. Sa Israelites. Okay? Sa Hebrew. Hindi siya patapon na lahi. Okay? Of the tribe of Benjamin. Ayun, binanggit pa kung anong tribe. And a Hebrew of the Hebrews. So, matindi talaga yung lahi niya. Hindi siya patapong lahi. Hindi siya bantam. Okay? Puro yan. Puro Hebrew. Hindi siya bantam. Hindi na siya halong Texas. Okay? Puro yan. Kung may pagmamalaki siya, true-blooded Hebrew. Okay? Of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Okay? Aral. Okay? He knows the law. He knows the word. Okay? Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Okay? So, malupit siya pagdating sa persecution. Okay? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Kinalimutan niya ang lahat ng yon. Ganon din dito si Pedro. Kinalimutan niya yung kinalalagyan niyang bangka basta makasunod lang sa Panginoon. Minsan negatibo tayo dito kay Pedro Ang yabang kasi. Humakbang sa tubig. Where in fact, it was just a clear illustration na nagtiwala lang siya sa salita ng Panginoon. Just come. Just come. Marami sa atin bilang mga Kristyano, hindi makasunod, simple lang. Diba? Marami ring tao, sinabi lang, you just have to believe on our Savior Jesus Christ. Hindi sila makapaniwala, hindi sila makapanampalataya. Pero papasalamat tayo, nandito tayo kasi nakapanampalataya tayo. And add on that, dun sa faith na yan, hindi para sa kaligtasan mo, ay para sa iyong ikalalapit sa Diyos, ay magtiwala ka niya sa salita niya. Magtiwala ka rito. Alam mo, bakit maraming nagfi-fail? Kasi walang tiwala sa salita ng Panginoon. Ito yung ginawa ng diablo kila Adam and Eve. Had God said, He put doubt on the Word of God. At ganun din, marami sa ating mga Kristyano ang hindi makausad, hindi makalapit sa Diyos kasi nagda-doubt sa salita ng Diyos. Ayun yung sinabi ng Panginoon Ayaw mo pang paniwalaan. Sinabi na ng Panginoon, abstain from all appearance of evil. Parang ano lang naman yung sinasabi nila. Masyado silang malisyoso. Sinabi na nga ng Panginoon yun Panginoon ang nagsabi. It was just a warning from the Word of God. You just have to take heed. Trust the Word of God. Pag ginamit ang salita ng Panginoon upang ikaw ay bigyang katuturan o katuwiran, makinig ka. Kasi sinabi na bakit nagpipreach, sinasabi yung katotohanan, makinig ka, tanggapin mo, paniwalaan, panampalatayaan mo. Pag sinabi na ang boy-girl relationship outside of marriage is fornication, kasalanan yun, tanggapin mo, kasalanan yun. Walang exempted dun. Okay? At walang white lies. Kung kasinungalingan yan, purong kasinungalingan yan. Walang kasinungalingang naging katanggap-tanggap sa Diyos. Bagaman sa pananaw ng tao ay naging maayos kasi nagsinungaling ka, akala mo lang yun. Sa tao naging maayos ka, pero sa Diyos hindi ka naging maayos. Okay? Akala mo yung white lies ay tama, hindi. Kasinungalingan pa rin yun Okay, nilagyan lang ng white. Pero, kasinungalingan pa rin yun. Di ba? Kasalanan yun. Kaya kung ano yung sinasabi ng Diyos, magbalik ka ng tithes mo, hindi yun request, that was a command, pagtiwalaan mo yun. Malakay 3:10. Diba? Hindi naman niya yung ginawa sa'yo ng wala lang. Alam mo, pag nagbabalik ka ng tithes, dun mo mas lalo na yung kilala ang Panginoon kita mo na kaya i-provide ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Walang problema. Lately, I really had a personal dilemma. Hindi dilemma na parang niyata ako tinawag ng Diyos. Ang dilemma ko lang is because still my parents are not yet
settled na nag-full-time ako sa gawain. Na ina-expect nila na baka pwede pa ako mag-work sa labas at the same time naglilingkod ako. They don't still see that understanding kasi the last time tinawagan ako ng mother ko and sinasabi niya na may ino-offer sa aking job yung best friend ng daddy ko or one of the closest friend ng daddy ko. At kung titingnan ko, posible naman kasi una in line of my pinag-aralan. And then, hindi ka na maghihirap kasi kilala ng may backer ka eh. No? Tapos, hindi lang sa mababa ka mag-uumpisa. Magmamanage ka ng business. Ikaw kaagad sa iyo ipagkakatiwala yung business. Tapos, hindi rin naman basta simple yung business na ino-offer. Kung alam niyo yung sa supermarket, yung Dizon Farm, o yung mga vegetables, fruits, yung may-ari nun, kaibigan ng daddy ko, yun yung ino-offer niyang work, magbubukas ng branch sa Quezon City. Gusto niya ako yung mag-manage. So, hindi pipitsugin yung ino-offer. So, pag-iisipin ko, baka ito yung kalooban ng Diyos. Magandang opportunity. Ito mo, pag tinignan mo sa mata ng tao, punta ka doon, manager ka, kita ka na malaki, makapagbigay ka na malaki sa simbahan. Di ba? Punta ka doon, manager ka, pwede mong i-lead sa Bible study yung mga tao. Susunod sila eh. Manager ka eh. Di ba? Parang maganda. Nasa kalooban naman ng Panginoon. Di ba? Hindi ka pa maubusan ng buhok. Diba? Pero kaya lang, hindi yun yung pagkatawag ng Panginoon sa akin. Hindi yun. Settled ako. No? Romans chapter 11 verse 29. No? For the gifts and calling of God is without repentance. No? Hindi dapat magbago. Repentance there doesn't mean merely pagsisisi. Pero hindi na nagbabago. I remember when I was still in college, alam kong tinawag ako ng Diyos. Maraming times na binagsak ako ng Panginoon para ma-realize ko yung calling. Unang ginawa niya, tinanggal niya yung scholarship ko. No? 3 subject ng engineering, sabay-sabay bumagsak. Tinanggal niya yung scholarship ko sa DOST. Sabi ko, Panginoon, graduate ako ng Manila Science High School. Bakit ako babagsak? Binagsak ako eh. Ano magagawa ko? Okay. Pangalawa, walang kaabog-abog, nag-aaral ako. Napaubo lang ako. May lumabas na dugo. May TB pala ako. Sabi ko, ano nangyari? Wala naman akong nararamdaman na ano. I just come. And then I try to always talk with God. There's the time. No? Kaya, may history ako ng TB. Okay? Colored, kasi pula. Huh? I ignore those things. No, ini-ignore ko yung mga gano'n na binabagsak ako ng Panginoon. Binagsak niya yung yung scholarship ko. Nawala. Tapos, at that time, involved na ako sa BYSC noon eh. Malupit noon, head ako ng education committee. Education committee sa BYSC, tapos may bagsak ka 3 subject. Anong patotoo yun? No? Nagtututorial ka ng math sa mga kapwa mo, estudyante, math 16, math 11, math 14, tapos may bagsak ka engineering. Ano pa pambira to? Ano nangyari? No, tuturuan pa na si Kuya Timmy, no? Ba't babagsak ka ng ganun? 3 subject pa, no? Strength of materials, ano pa yung isa? NSI 11A, no? Okay, matindi, no? Parang ano nangyari? Fluid mechanics, no? Yung mga engineering, yun yung mga courses, ng strength of materials, fluid mechanics, no? Saka yung chem, organic chem.
Ang birang yan, no? Mabagsak ka ng Panginoon at that time. Tapos nagkaka-TV ka pa. No? Parang gusto mo ng, Panginoon, totoo ka ba? No? And then, at least, may simbahan. Umatin ako. Then I listened, I kept reading on the Word of God. At that time, nakita ko yung Romans 11 verse 29. And then start meditating on that. Sabi ko, Panginoon, tinatawag mo ba ako? At that time, meron ding evangelistic meeting yung BYSC. No? And yun yung yung Rock of Ages. Okay. Sabi ko, Panginoon, kung hindi naman sa ayokong maging unsuccessful yung event na ito, but it will rain kasi open field yun eh. If it will rain, now let me confirm my calling. Pero alam ko na may salita ng Panginoon, hindi lang basta sign ng hiningi ko. Alam ko yung Romans 11 verse 29. And then, ayun, umulan nga. No? And then I talked with Sir Arnold, hindi pa siya pastor noon, Sir Arnold, sabi ko gusto ko mag full time, sabi niya, para ano? Sabi niya, syempre, tatanungin, ba't ka mag full time eh? Kasi gusto ko mag-serve sa young people. Ano ako nun dati sa young people, yung talagang gusto ko sa young people. Tapos, kaya hanggang ngayon, young people pa rin ako. No? Tapos sabi, bakit? Hindi ka ba nakakapag-serve sa Panginoon through young people sa BYSC? Oo nga naman. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Di sinunod ko si Sir Arnold. Tinapos ko. Then, nagkaroon ako ng trabaho, work, every time. Pero, every time na, ang layo ko na sa Panginoon. Sabi ko, parang hindi ito yung panawagan mo sa aking Panginoon. Kaya, nag-decide ako mag-work. Try ako mag-work sa Manila para mapalapit. Hindi rin ako nagtagal. Nawalan ako ng work and I stay in the church. And I'm still asking God, what is His calling to me? Nag-stay ako sa work. Nag-stay ako dito. Sabi ko, 1 month lang, Panginoon, kung talagang hindi mo kalooban, everything. And then, binigyan naman niya ako ng work, malapit. Kasi ang hiling ko lang doon, Panginoon, gusto ko lagi nasa church every Saturday and Sunday. And then my work, malapit. I can still minister. Binigay ng Panginoon. Kaya lang, sabi ko, parang hindi lang hanggang dito yung panawagan mo sa akin, Panginoon. Let me realize your calling. Hindi. Before that, nag-a-apply ako sa Manila. Ayun yung isa sa mga naging burden sa akin din. Yung verse na, labor not to be rich. Bakit nga ba talaga ako nagtatrabaho? Para saan ba talaga? Sabi ng Panginoon, labor not to be rich. Huwag kang magangad ng yaman. No? Yun ang effect sa akin nun. Depende sa inyo, pero yun ang tawag sa akin ng Panginoon. At the time, I'm trying to settle everything in my life through His Word. Sabi ko, Panginoon, willing naman ako sumunod. Sabihin mo lang sa akin kung kailan. Ang sabi ko, kung ito ay manggagaling muli sa man of God, so be it. Okay? And then at the time, nag-visit kami ni Pastor, tinanong niya ako, anong plano mo sa buhay mo? At the time, sabi ko, at wala na akong ibang nasabi, kundi sabihin ko ano yung plano ko sa buhay ko, kung ano yung pinagpipray ko. At that time, He direct me kung paano ako makakasunod. Kaya ako nandito. Kaya ako full in the ministry. Okay? Kaya minsan talagang I really had that yung personal ko, no, pag may mga nakikita akong pasaway, sabi ko, paano ka ba talaga tinawag? Kasi yung panawag, it is a high calling. Sabi ni Apostle Paul, no? Verse 14 in chapter 3, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Now, nagsuko ko ng buhay, hindi lang para makasunod sa kanyang kalooban. Nagsuko ko ng buhay para mas makilala ko siya at mapalapit ako sa Diyos. That should be our aim. Nagsusuko ko ng buhay sa ministry, hindi para makip ka sa pananampalataya lang. No, yung iba kasi, tama yun. The ministry will help you, will sustain you, working and serving God. Mapapanatili ka niyan. Thank God for that ministry. Pero, kung yun na lamang ang dahilan mo, bakit ka nananatili sa simbahan, may problema ka sa ministry mo. Kung bakit lagi kang negatibo sa lahat ng mga rules and regulations sa mga bawat ministries na meron tayo, kasi nga wala kang puso, desire na makilala ang Panginoon. Lagi mo na lamang sinasabi na mahirap sumunod. Mahirap sa ministry.
Mahirap ang mga standards. Napakahigpit naman. Pero kung susunod ka naman, bakit ka mamong problema? Those standards, those are boundaries for us to be more closer sa Panginoon at hindi ka mapalayo. Nakikita nyo ba yun? Bakit meron tayong fence? No? Bakit tayo nagpa-project na may fence? No? Di ba? Una, of course, para sa yung mga hayop na yan na hindi pumasok, no? Yung mga hayop ang kalooban, saka yung mga hayop talaga, yung mga aso. Okay? Na yung purpose. Pero, the very essence of that fence is to safeguard us. Protection. Those words, those standards, those commands ng Panginoon was there not for our salvation, not for us para pahirapan tayo. That is just for our protection. Kung susunod ka naman, may problema ba? Masasaktan ka ba? Kung alam mong barbed wire yan at alam mong dapat hindi ka dyan lumalagos, masasaktan ka ba? Mawawakwak ba yung kilikili mo kung alam mo namang barbed wire yan na dapat mo? Alam mo naman na dapat at this time, wala kang dapat relationship with other young people. Alam mo yun, sinabi ng Bible yun, bakit kailangan mo pa rin gawin? Diba? Napaka-simple lang naman nun. Yun lang naman ang sinabi, abstain from all appearance of evil. Marami kasi mga young people ngayon, yan ang mga style. Absensya na kayo, medyo nasa young people tayo. No? Yun yung mga style. Hindi naman kami. Kasi hindi naman na uso yung sa mga hindi naiintindihan ng young people, yung hindi nga kayo, pero yung gawin nyo naman, ay parang kayo. Yun yung iniiwasan natin, na hindi nga kayo nagkakasala sa kaisipan at puso nyo sa ginagawa nyo in your own self, but there are people outside being confused sa standards natin. Kasi gagawa natin. Parang yung last time, nagkaroon ng issue, no, yung pamamalansya ng mga workers na hindi yan kung kahit saan mo gusto gawin. Bahay-sambahan ito. No? Kung yung hallway yan, hindi plantsahan yun. Don't make confusion with people. Diba? Kung ito yung simbahan ito, magsisimba ka, hindi ka gagawa ng kalukuhan. Nagpunta ka rito to worship God. And that serves the purpose. Ayun yung instruction. Oh? Kaya nga, yung simpleng salita ng Panginoon, minsan ginagawang komplikado ng tao. Kasi ayaw lang niya sumunod. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Diba? Baka simple lang naman yan eh. Pag kaya mong sundin yung sinabing come, magtiwala ka. Diyos ang nagsabi eh. Okay? Marami kasi nagdududa pa. Okay? Hindi yan yung kalooban ng Diyos sa akin. Hindi ako tinatawag mag full time. Ay, hindi yan. No? Hindi yan yung kalooban ng Panginoon sa akin. Okay? Alam mo, ito yung command, this is His word, then you just have to trust Him. Trust His word. Huwag ka mag-doubt kung anong sinasabi ng Diyos. Ito yung sinabi. O marami kasi, hindi, gawa lang yan ng tao. Hindi, sa kanila lang yan. Kaya ka hindi mapalapit sa Diyos kasi the mere fact na yung sinasabi ng Diyos ay ayaw mong pagtiwalaan. Diba? Sa magkaibigan, diba? Paano mo ba na-associate yung sarili mo sa isang kaibigan? Diba pag napagkakatiwalaan mo siya? Diba? I-associate mo ba yung sarili mo sa isang tao na hindi mo naman mapagkatiwalaan? Diba? I get that point. Diba? Kung meron ka mang tao na pagkakatiwalaan, yung mga tao na may pagkakatiwala mo ang yung spiritual growth. Okay? Hindi ka magtitiwala sa mga tao na hindi naman magdudulot sa iyo ng kapakinabangan. 'Di ba? Parang yung ano, 'di ba? Minsan may mga kaso na kung saan may nag-aaway mas bata sa mas matanda. Kaya napahamak yung matanda kasi ginawa niya yung sinabi ng mas bata. Maling pagtitiwala, diba? Bakit ka nagtiwala doon sa sinabi ng mas bata? Ikaw ang mas nakakaintindi. Ikaw ang mas nakakaunawa. Ikaw ang dapat
nakakaalam kung ano yung dapat mong gawin bilang isang nakatatanda. It may be our age or bilang sa pananampalataya, yun yung dapat nagiging basehan ng pagsunod mo. No, hindi ka, marami kasi sa atin sumusunod o ginagawa yung command ng Panginoon in our own ways. Napakasimple lang. Katulad dito, ang sinabi lang ng Panginoon, just come. Okay, come. Okay? Meron ding instance dito na kung saan gusto ring mapalapit ni Pedro sa Panginoon. No? Anong ginawa niya? Lumangoy siya. Diba? You remember that story nung muling nabuhay ang Panginoon? No? He also comes sa Panginoon. Dito, makikita mo dito na hindi ito nagpertain na lumangoy yung come dito. And Peter was come down of the ship. He walked onto the water. That walk is literally walk. Wag mong bigyan ng ibang kahulugan yan. Walk yan. Hindi yan nag-swim, hindi yan hanggang dito lang yung tubig. Hindi, naglakad talaga siya sa ibabaw. Hindi ko alam, but it is against the law of nature. And that is how God works. Alam mo kung bakit hindi ka makasunod? Kasi hindi ka nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Gusto mong gawin ang bagay, gusto mo mapalapit sa Diyos, pero gusto mo ikaw ang gagawa ng paraan. Gusto mo sa sarili mong pamantayan. Hindi ka makakalapit sa Diyos pag ginawa mo yan. Hindi ka makakalapit. No? Mahihirapan ka. Okay? And then, third, in order for us to step closer to God, okay? Sabi sa Matthew chapter 14 verse 30. Sabi niya rito, Matthew chapter 14 verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sink, and he cried, saying, Lord, save me. Now, let's try to be on a positive side here. No, we have to excel. Okay, we have to excel on the contradiction to our faith. No, we have to excel. Dito, yun ang hindi ito yung naging response no ni Pedro dito. Okay? Meron talagang magiging contradiction sa ating pananampalataya. It had been said. No? Hindi lagi pag sinabi mong nanampalataya ka, maayos na yan. Tiyan natin, Paul was beaten many times in his life. No? Kaya nga tingnan mo rito sa Philippians chapter 3. Verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Okay? Ano ba yung before? Okay? Kaya pag naging meditation kasi gawa yung offer na job na yun. Actually, I'm not interested on that. Ang naging problem ko lang ay Panginoon, paano ko tulungan niyo ako mai-settle sa magulang ko na talagang yung panawagan ko ay hanggang kamatayan na ito. No, na itong panawagang ito, hindi ito dahil wala lang ako mapasukan trabaho noon, kaya ako nag-full-time. Yun yung gusto kong ma-settle sa Panginoon para sa aking mga magulang. I was not interested on the job. No? Kaya lang ako nagkakaroon ng dilemma kasi how am I going to let my parents, kaya yun yung prayer ko. No, yung mga magulang ko, maintindihan talaga nila na hindi na ako ito. Na kinalimutan ko na yung aking nakaraan. Kinalimutan ko na yung pinag-aralan ko noon. Ibig sabihin, hindi ko na kina-count yun. Bakit ako nagkaganto? Kasi nag-aral ako, nagtapos ako ng college. It doesn't really matter at all at this time. Kaya marami sa atin ang hindi makapagpatuloy sa pananampalataya kasi we are entertaining those contradiction in our faith. Kung i-entertain ko kung sino ako, may pinag-aralan ako, no, hindi niyo na ako makikita sa harapan niyo. No? Napakasimple lang naman nun. Diba? Walang kahirap-hirap. Ando na yung trabaho. Hindi na issue ko magkano pasahod ko. Hindi na issue ko ano yung posisyon na gagawin ko. Okay? Hindi na kine-question kung qualified ako o hindi. Ang tinatanong na lang kung kailan ako pwede magsimula.
Di ba? But, hindi yun yung panawagan eh. Hindi yun yung command ng Panginoon sa buhay ko. Marami sa atin hindi makapagpatuloy because of those contradiction. We could not deny ourselves. Kaya ka ganito. Ganito na ako, hindi na ako magbabago. Kayo ang mag-adjust. Teka muna. Hindi pwede. Parang inaalala rin ng sabi kay Pastor, gusto ko maging staff ng academy, gusto ko ganito yung gagawin ko. Hindi pwede. No, hindi pwede. Nandito ka, susunod ka. Kaya naman pa yung conversation nila Pedro, diba? Yung tanong ng Panginoon, you bid me to come. Gusto ko mapalapit sa iyo, Panginoon. No, he was not asking God do something wonderful in this life. Alam mo, hindi ka dapat expectant of the miracles. Miracles happens as you go closer to God. Hindi mo aim makakita ng miracle. Hindi mo aim, kaya nga minsan, di ba, bakit marami sa atin nadi-discourage of discipleship? Kasi we would like to expect something, we expect something different. We expect miracle in the life of these people, pero hindi natin ini-aim na siya mapalapit sa Diyos. Kaya ka nagiging frustrated sa pagdi-disciple, sa pagpa-follow up. Kasi gusto mo magbago siya kaagad. Hindi nga yun ang design ng Panginoon. Do not expect miracle from these people if they will not draw closer to God. As Peter draw closer to God, doon na-experience yung miracle. Wala namang pinangako ang Panginoon at that time na you will be able to walk through that water, on that water. Ang sinabi lang ng Panginoon, you just come. You just come. Yun lang. Okay? Marami sa atin, Panginoon, susunod lang ako pag ganito ang grade ko. Panginoon, susunod lang ako pag naging magna cum laude ako. No? Panginoon, mamaya na ako maglilingkod kasi hindi ko pa matapos ang trabaho ko. Laging huli ang Panginoon. A great contradiction to our faith. Kaya nahihirapan ka sumunod, nahihirapan ka... I also had that contradiction in my faith when kasi naging yung aking Christian life nung lumalago kasi nasa college ako noon. Maraming times talaga it was really a contradiction of faith. No, maalala ko talaga hindi ko makalimutan yan again an evangelistic meeting ng BYSC, an activity. I don't see it just as merely an activity of an organization. I see it as a God's work. Hindi ko maiwan yung presentation na yun, yung ictus na yun. A first day of showing and then nag-schedule na may examination. I did not take the examination. I decided to go to that evangelistic meeting. Ay, hindi dahil sa presidente ako at hindi ako pwedeng mawala dahil presidente ako ng BYSC. Pero sabi ko, ito yung kalooban ng Panginoon na may mga maligtas. No? Kakalimutan ko muna yung exam na yan. Kaya nagsumulat ako sa teacher ko. I put a ticket on that. Sabi ko, kung di po kayo naniniwala, ito po yun. Ito po yung activity ko. Sabi, I'm expecting na hindi na ako bibigyan ng exam kasi that is not an excuse to have a makeup exam. Ang binibigyan lang ng makeup exam kung meron kang medical certificate galing sa health health service sa taas. O yung infirmary. Bibigyan ka lang ng makeup exam kung nagkasakit ka. So I did not attend that exam. That is second of the third examination. Iniwan ko yun. Sabi ko, pupunta ako dun sa evangelistic meeting. No. And then, I did not expect na patatawag ako ng teacher. Sabi niya, alam ko na gusto mo yan, ganyan-ganyan. Siyempre, may pangaral. Christian siya, pero hindi siya Baptist. Ngaral siya, siyempre, Christian. So, tinanggap ko lang. After the end of the conversation, tanong niya, kailan ka pwede mag-take ng exam? Binigyan ako ng makeup exam. Makikita mo rito na kung pinagpilitan ko yung gusto ko, I would not see a miracle. I would not see the work of God. Gusto mo kasi kaagad miracle grow pero ayaw mo munang sundin yung sinasabi ng Panginoon.
You don't want to excel on this contradiction of your faith. Kaya nga minsan, pag may mga kausap akong BY, yung pinagpapalit yung service, pinagpapalit yung Sunday worship dahil lang sa field trip. Hindi, ewan ko, natatakot akong gawin yan. Never ko rin pinagpalit yung Bible study ng BYSC na sa klase ko. Nagkaroon din kami ng klase. We had the choice, the class had the choice to make it on Tuesday 5:30 or Friday on a 5:30. Siyempre sa mga estudyante, mas pabor sa kanila yung Tuesday 5:30 kasi para Friday 5:30 makakauwi na sila. Diba? Logically. I can also have that. Pero sabi ko, may Bible study ng 5:30. Hindi pwedeng wala ako sa Bible study ng 5:30. Kinausap ko yung instructor ko, Sir, pwede po ba gawin natin yung klase po ng Friday since pwede naman din po ang klase ng 5:30? Kasi po may Bible study kami ng Tuesday 5:30, hindi ko po pwedeng iwan yung Bible study. Kaya, ano mo muna, i-delegate mo muna dun sa iba yung pagba-Bible study. Sir, hindi po pwede kasi gusto ko po na nakapag-minister din po sa kanila. Hindi man po ako yung nagli-lead ng Bible study. I want to be there. At ikaw usapin mo yung klase. So, I talk with the class. Pumayag yung klase. Ganun lang kasimple. Lumipat yung isang buong, yung buong semester yung klase namin Friday 5:30. Ganun kadakila yung Panginoon sa buhay ko nung ako yung nasa college. Hindi ko alam sa mga college student ngayon kung ganun din kabuo yung pananampalataya mo sa paglilingkod. Na ipagpapalit mo ang service, may contradiction of the faith. Alam mong magko-contradict yun sa salita ng Panginoon, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves. You take the word of God lightly by not attending on the service just because of your grade. Ikaw nasa trabaho ka, ipagpapalit mo ang ibang gawain, magpapalit ka ng Sunday morning, hindi ka na attend ng Sunday school, worship service na, altar call ka na darating. Hindi mo ba maibigay sa Panginoon yung bagay na yan na nagko-contradict sa pananampalataya mo that you should be on this church, on this time, at gagawin mo yung kalooban ng Panginoon? No, marami sa atin gusto maglingkod sa kalwanan. Maglilingkod lang ako, Panginoon, kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Magpo-full time lang ako pag ganito ng sitwasyon ng buhay ko. Oh, maglilingkod ako sa choir pag ganito na. Oh, pag hindi na si ang nagli-lead kasi hindi ako makapasok, ang stricto. No, marami sa atin, we could not excel on the contradiction to our faith. Kaya ang dali-dali mong bumagsak. What other contradicts our faith? Yung kasalanan. Hindi mo maiwan yung kasalanan na yan. Nag-i-enjoy ka. That is just for a season, brethren. Hindi ka magtatagal dyan. Kapatid, kailangan mo mag-excel on those contradiction to our faith. Alam mo, contradiction lang naman yung nangyari. Bago pa lumakad si Pedro sa tubig, andun na yung boisterous wind na yun eh. Kaya lang tiningnan niya lang ulit. Diba? The present condition there ay troubled na yung situation, troubled na yung sea. Diba? Hindi naman pinatahimik ng Panginoon yun eh. Again, you look back on that, andun, magulo yun. Kaya lang, na-out of focus siya. Marami ang hindi makapagpatuloy sa gawain kasi we are entertaining the contradiction to our faith. Hindi ka makagawa, hindi ka makapaglingkod kasi meron kang alam mo, hindi pwede yan sa gawain ng Panginoon. No, alam mong mali, alam mo, or you take the Word of God lightly. Para yun lang naman yun. Okay? Hindi ka makapag-excel. You cannot go beyond, hindi mo mapagtagumpayan yung mga contradiction sa pananampalataya. So you always keep looking on that. No? Tinitingnan mo kung sino ka. No? Tinitingnan mo kung ano yung baka maganto mangyari, anong problema, baka bumagsak ako, baka mawalan ako ng trabaho pag di ako pumasok ng linggo. No?
Kapatid, hindi yun inalis ng Panginoon. Nung pinalakad niya si Pedro, ang inihingi lang niya ay sumunod siya. Problems will be there. No? Minsan nga nagtanong ako kay Pastor. Nag-isip din ako kasi nung si Paul ay kinagat ng venomous serpent, hindi siya namatay. Gumaling siya. Tapos ang tanong ko kay Pastor, bakit yung infirmity niya, yung thorn in the flesh niya, hindi niya matanggal? Diba? Hindi nga siya namatay dun sa kagat eh. Bakit yung thorn in the flesh hindi matanggal? Kasi nga, the power is not on him. Diyos ang may gawa. Kung gusto kanyang bigyan ng pasakit, bibigyan kanya for His glory's sake. No, dadamahin mo yan for glory's sake. For His glory's sake. Kaya wag mong hilingin na mawala yon. Ang hilingin mo sa Panginoon ay makasunod ka. You'll be able to excel onto the contradiction of your faith. Wag mong alisin na may takbuhan, hurdle yan, merong tatalunan. Ay, yan ba yung event ng takbuhan? Pwede pong bawasan yung tatalunan. Eh yun nga yung pinasok mo eh. Nung may hurdle, merong tatalunan. Yun ang pinasok mo eh. So may kahirapan. Hindi pwedeng bawasan pa. Baka hindi kasi ako makatalon eh. Kasi ang alam mo, kaya ka makapaglilingkod sa ministry dahil sa sarili mo. Meron nga ako nakausap, sabi niya sa akin, Sir King, sa'yo na nga ito. Pagod na ako. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ka napapagod? Kasi hindi mo ginagawa yan kasama ang Panginoon. You're doing the ministry by your flesh. Kaya dito si Pedro lumubog kasi nung una nakakalakad siya kasi nakatingin siya sa Panginoon. Pero unti-unti siyang lumubog kasi nakalimutan niya ang Panginoon. Naging, wow! Nakakalakad ako, wow! Galing! Is this a dream? Tapos parang yun. Naguluhan na. Pag nakalimutan mo talaga ang Diyos, kung yung tunay na dahilan mo, bakit ka naglilingkod sa Panginoon, kung bakit ka nasa ministry, ay madali ka masinsay, madali ka mawala sa ministry. Kasi hindi mo alam ang objeto mo, bakit ka nag-ministry? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Kasi gusto mo siyang makilala at gusto mo pa siyang mas maluwalhati. Wala kang ibang dahilan. Not to gain prestige, not to gain self-glory. Pero ang Panginoon, you want to know Him more. Know Him more. Huwag mong alam mo, kaya hindi mo siya makilala na lubusan kasi hindi mo mapaglabanan yung mga things that contradicts your faith. Those boisterous wind. Lagi ka na lang nakatingin dyan. Baka hindi ako makatapos ng pag-aaral ko. Nakatapos din naman ako ng pag-aaral ko. 7 years nga lang. Not my way, but God's way. No? Mahirap. Wala kang scholarship. Mahirap. No? May nagpakamatay nga kasi walang scholarship eh. No? Biyaya ng Panginoon yun, hindi ako nagpakamatay. Nabalita yun sa UP Manila. Diba? Hindi siya makabayad. Hindi siya pinapasok, nagpakamatay. Pasalamat ako sa Panginoon nung bumagsak ako. Noon nawalan ako ng scholarship. No? Mas nakilala ko ang Panginoon. No? Lang, di ako nagpakamatay. Tayong kita ngayon eh. No? Sayang, hindi. No? Kasi makikita mo, mas lalo mong ma-appreciate kung sino ang Diyos sa buhay mo eh. Aalisin lahat yan ng Panginoon eh. No? Sabi ko, bakit ako magkakasakit ng TB? Healthy living naman ako. Diba? Wala akong bisyo. Inalis ko na yung bisyo ko nun eh. Krisyano na ako nun. Hindi ako nainom. No? Bisyo ko lang nun, mag-aral. Magkape. No? Nagbabasketball. No? Tapos, anong dahilan mo nun? Healthy ka nga kasi dati kang dancer. Diba? Ba't ka naman magkakasakit ng ganun? TB pa.
lagi naman gamit-gamit mo yung baga. No? Kaya aalisin talaga lahat ng Panginoon sa inong yabang mo, yung pagyayabang mo. Aalisin talaga. No, aalisin niya talaga sa iyo. Na makita mo kung sino siya sa buhay mo. Na makapaglilingkod ka na hindi dahil kung sino ka. Pero kung sino ang Panginoon sa buhay mo. And the last thing is pursue to be with Him. And then Matthew chapter 14 verse 30b. And beginning to sing, he cried saying, Lord, save me. Kung darating man yung pagkakataon na ikaw ay nalulugmok, huwag kang tumakbo sa iba. Much more na dapat lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo. I thank God, I was blessed here sa buhay ni Pedro, na wala rin, hindi siya tumawag sa Apostle James. No, hindi niya tinawag yung iba. Na hindi niya tinawag, Judas, tulungan mo ako, nalulunod ako. No? Hindi niya sinabi yun. Di ba? Pwede niya sabihin yun. Kasi pag iisipin mo, mas safe, logically, tingnan nyo, kung ilalagay nyo, kung logic ka mag-isip, hihingi ka ng tulong dun sa nasa bangka. Kasi nandun sila sa mas safe place eh. Hihingi ka na sa klolo dun sa bangka. May humingi ba na sa klolo na nandun din sa dagat? Wala. Diba? Pag nalulunod ka, kanino ka humingi ng sa klolo? Dun din sa kasama mo sa dagat? Hindi, yung nasa safe place, sa barko, sa bangka. Logically speaking, logically speaking, kung hihingi ka ng tulong, dun sa mas safe ka. Pero nakita ko dito yung pananampalataya ni Pedro, mas lalong tumibay. Nagunti-unti, hindi naman matibay, pero lumago. Nakilala niya yung Diyos eh. Kaya nga, tingnan niyo yung commendation sa kanila on verse 33. Then they were in the ship, came and worshiped Him, saying of a truth, Thou art the Son of God. Nakita po ba natin yung story, ano yung nangyari? Kung paano si Pedro nag-struggle nung nalulunod na siya. Kung iisipin mo kung ikaw yon, pinapunta ka nga nun eh. Pero mag-iisip ka, gusto mo para maging safe ka, babalik ka sa bangka. Diba? Pero ipinagpatuloy niya yung pananampalataya niya na yung kausap niya, yun yung Diyos. Sabi niya, Lord, save me. Pinagpatuloy niya. Bagaman, he struggled. There are times in our lives we struggle. But again, you always don't forget that there is Lord. There is our God. Huwag kang saan-saan. Minsan naging yung pesim buhay to. Teka muna. Para kang walang Diyos. No? Nakakalimutan mo na may Diyos. O, kaya nga yung sinasabi ko, diba, hindi reason kaya ka hindi makakasama ng frontliners retreat or family retreat ay dahil sa kawalan ng pera. Maliit na pananampalataya ang ipinaiiral mo, kapatid. Sino ang nagawa ng langit at lupa upang hindi ka pahintulutan na makasama? Pero, huwag ka namang ngumanga. Anong sabi ni Pastor, di ba? Pwede kang gumawa ng paraan. You just ask. You have to beg. No? Kaya nga sa atin bilang mga Kristyano, ano nga ba talaga ang dahilan mo bakit ka nandito sa gawain ng Panginoon? Bakit ka nandito sa pananampalataya? Bakit nandito ka sa pananampalataya? Your aim should not just be merely at His will. You should know Him. The word know Him here is to be with Him. Now, hindi lang basta alam mo kung sino ang Diyos, but to be with Him. Diba? Yun yung kanta ng ano yun, no? Yung lyrics kasi kinuha ko entitled, My Savior First of All. On the dear ones in glory, how they beckoned me to come. In our parting at the river I recall. To the sweet vales of Eden they will sing my welcome home. But I long to meet my Savior first of all. Yun ba yung objeto natin? To meet our Savior. Through the gates to the city in a robe of spotless white, He will lead me where no tears will ever fall. In a glad song of ages I shall mingle with delight. But I long to meet my Savior first of all. What is your aim in your Christianity? To be at His will? O to know who wills? Huwag ka lang masettle na nakasusunod ka. Kilalanin mo yung nagpapasunod sa'yo. Step. No? You just have to step. Submit on His being. Trust His word. Excel on those contradicting of our faith. And pursue to be with Him.
Yun lang. You just have to step. And you will be closer with God. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this evening. We thank you for thy word. Alam namin, Panginoon, na minsan we are being distracted ng mga boisterous winds sa aming paligid. Nakakalimutan namin kung bakit nga nyo nga po kami tinawag, na ang dahilan kung bakit kami naligtas ay upang mapa sa inyo, upang mapalapit sa inyo. Kaya nga po ang paglakad namin bilang mga Kristiyano should not really just a walk, but something that will really draw us closer to you. Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na ito ang maging layunin ng aming puso, na mapalapit sa inyo, Panginoon. Hindi lang basta makasunod sa kung anong pinagagawa niyo sa amin. Hindi lamang namin magawa ang mga standardiya o pamantayan na simbang ito. Bagkus makita namin na kami ay malapit sa inyo, na kahit anong nangyari, may problema man sa aming kalagitnaan, masaya pa rin kami kasi alam namin malapit kami sa inyo. Hindi nyo man pinangako ang better process, but I do believe you always have been with us. Lagi nyong pinatutunayan your omnipresence with us. Pinutulungan nyo kaming to step closer to you. Na huwag kaming lumayo. Magtiwala kami sa inyong salita. Na i-treasure namin kung ano nga ba ang inyong sinasabi. At kung bakit nga kami nalalang, bakit nga po kami nangaligtas, ay upang sa inyong kaluwalhatian at mapa sa inyong Panginoon. Biyaya lang po na hindi kami nasisinsay ng kaaway o anumang ng gawin na sanlibutan. So kaya dalangin namin, Panginoon, na ito ay hindi aming maipagmalaki, na hindi ito sa aming sariling kakayanan. Bagkus ito nga po ay inyong gawa. Help us not to expect miracles in our lives. Help us always to expect that we are always a step closer to you. That these miracles just happen because we are always drawing closer to you. Hindi milagro ang iniintay namin sa buhay. Ang iniintay namin sa buhay, Panginoon, ay kayo ay aming makilala ng lubos. Help us, O God, to draw near to you. Help us, O God, to learn from the life of Peter as he walked to the sea. Maraming salamat sa mensahe ito. Po aming hiling, dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo pong tumayong lahat. Kung tinawag ka o kinausap ka ng Panginoon sa anumang bahagi ng mensahe, why not settle this in the altar? Draw near, closer sa Panginoon. It just take a step. Isang hakbang lang, mga kapatid. Sa aming mga bisita, may mga lalapit sa inyo, mga kapatiran, upang mas lalong ipaliwanag, ipakilala sa inyo ang ating tagapagligtas. Christian, matagal ka nang mananampalataya, nahihirapan ka, lumakad. Alam mo, ang kulang kasi mali ang obeto mo. Huwag mong layunin na makalakad lamang. Layunin mo na makilala ang Diyos sa paglakad mo. Draw closer with Him. Sa ministry, hindi mo layunin na ma-perform mo at mapalakpakan ka ng tao. Perform the ministry. Lagi ka excited kasi nagagawa mo yan dahil pinahihintulutan ka ng Panginoon. At ikaw, nagnanais, sumunod sa Panginoon, marami kang alinlangan. You just have to step. You just have to step.